Medyo na matagal kayo naghintay sa akin, ano. Dalang-dala po kasi ako sa pananambahan. So, good morning sa kasama natin sa online. Good morning sa kasama natin sa sanctuary. Maraming po salamat sa inyong pagdating. I know, lahat tayo ay excited para sa New Year's message. And God is saying, for the year 2025, mamaya na po. So, bigay muna tayo na introduction. Gusto ko pong balikan yung ating experience last evening praise and worship na sana po tayong lahat ay narito nung time na yon dahil napakasarap pong magsalubong ng bagong taon na ang yung buong family ay magkakasama tayo. Pero alam natin, ang lahat po ay abala sa paghahanda ng mga para sa midnight countdown. So, dito po, napansin ko lang na unti-unti na pong nababago yung bagong taon tradition natin. Ibig ko sabihin nababago ay konti na lang ang mga putukan. No? Parang kakaunti na lang kasi nag-start tayo 6 p.m. Pero 9 p.m. na, parang siguro mga 3 malalakas lang ang nadinig na. Unlike dati, pag nag-aawitan dito, hindi na po magkarinigan. Pero last New Year, sabi ko, hindi na maingay. Tayo na lang po yung maingay. Tayo na lang po yung nagsisigawan dito sa papuri sa ating Panginoon. At yung ingay na yon, I know na isang kalugod-lugod po sa ating Diyos. Bakit ko po gustong balikan yung pagsabi ng kakaunti na lang ang putukan? Ibig sabihin po, pwede na po tayong magsama-sama kasi dati talagang nakakatakot lumabas sa kalsada. Nagkalat po dyan, di mo alam, nagtitinikling ka na sa dami ng putukan. Pero ngayon po, kakaunti na lang, kaya pwede na po tayong magsama-sama dito. Lalong-lalo na in-announce na po ni Sister Nicole that our evening of praise and worship this coming year ay hindi pa sa heaven, sa 4th floor pa lang. Sa taas to kasi, sa taas. Sa 4th floor pa lang. Hindi pa po sa heaven, dito pa rin po. But I believe that Jesus is coming very, very soon. Hindi din po natin alam, baka nga sa December, dumating na po si Lord. Pero, para po sa ating lahat, I encourage you to watch the replay. Yung pong naganap ng evening of preparation worship. Panoorin niyo po yung video natin doon. Medyo mahaba lang. So kung mahahabaan kayo, i-cut nyo na lang po papunta doon sa part ng meron tayong candlestick. Light stick. Meron po tayong light stick na ginamit dito. Wala po tayo niya ng mga ibang years. Pero this year, meron po tayong ginamit na light stick. At doon po sa light stick na yon, katapos meron po tayong toast. Nagto-toast po tayo, no? Hindi po ng bread. Hindi po tayo nagto-toast. Nagto-toast po tayo ng sangkopita and after nun po meron pong prayer si Sister Nicole. At yun po yung gusto kong ibahagi sa inyo na balikan po niyo yung replay. Ang sabi po ni Sister Nicole sa kanyang prayer ay ganito. Nawawala po yung prayer. Ang sabi po ni Sister Nicole, Father, continue to remind us that BCC is tasked to carry your light into the world, to show that Jesus Christ is for all people everywhere, and there is a brighter hope for the year 2025. Yun po yung kanyang panalangin. Bakit ko po sinasabing balikan po ninyo? Because meron pong message ang ating Panginoon. So, last 2024,
nung evening of praise and worship, sa pagpapalit po ng bagong taon, nagbigay po ng message ang ating Panginoon. And do you know that in America, sa Amerika po, meron ding binigay na mensahe ang ating Panginoon. Sa papaanong paraan, ang mensahe niya po, nung New Year's Eve, 4 major landmarks in America, ang tinamaan po ng lightning. Bagamat hindi po ito nawasak, hindi po ito natumba, pero tinamaan po ng lightning. Sino po nakakita niyan? Sino po ang aware nung pagkakataon na yon? Wala? So pwede niyo pumalikan yan o panoodin sa YouTube. So, sabi po sa news, bihirang-bihira daw po na magkakaroon ng kidlat or lightning sa panahon po ng winter. Winter po sa kanila eh. But last New Year's Eve, simultaneously, lightning struck the Capitol, the U.S. Capitol, the Washington Monument, the Empire State Building, and the One World Trade Center. 2 in Washington, D.C. and 2 in New York. Sa Bible po, ang lightning ay symbol of God's presence and also a symbol as a sign of God's righteous judgment. Noong January 5, New Year's Eve, January 5, ginanap po ang Golden Globe Award in Beverly Hills or Beverly Hilton. At si Nikki Glaser, isa po siyang comedian, hosted the event. At doon po sa event na po yun, siyempre, comedian siya, ano bang trabaho ng comedian? Magpatawa at magpasaya ng audience para masaya yung event. Pero, para po siya makapagpatawa, ay isa sa mga binanggit niya ay ganito, 0 vote for God. At idinagdag pa po niya, 0 vote for God, the creator of the universe. At sabay-sabay po silang nagtawanan. Gabi ng January 5, they mocked God. And early morning of January 7, 17,237 acres of land ay tinupok po ng apoy. That was only January 7, 17,000 acres. Pero ngayon po, napakadami na. And in fact, last January 22, nung ako po ay naggagawa nitong introduction na ito, last January 22, may panibago na naman pong sumiklap na sunog sa Castaic, LA County. And now, meron po sa San Diego. Hindi po maubos-ubos yung fire na yon. Hindi ko po sinasabi na may judgment sila. Ano ang mensahe ng Panginoon? I don't know. Hindi ko po sinasabi na sila ay binibigyan ng judgment ng Panginoon. But I know that God speaks in many different ways at gumagamit po siya ng kalikasan. Hindi po natin pwedeng kutyain ang Diyos. So, last New Year's Eve, ang Amerika ay binigyan ng 4 signs ng warning sa pamamagitan ng kidlat, tinamaan ng kidlat, ang 4 iconic building sa kanila. And, ikineconnect ko lang po, ang BCC din po ay nakareceive ng message from the Lord. Alin po, yung ating light stick na ginamit, na habang itinataas po yan, namin, ng dancers, ng mga tao dito, meron pong message ang ating Panginoon. Ang message niya is that we are tasked to carry the light of Jesus in the world. While America was struck by lightning bolt, BCC is reminded to carry the light of Jesus into the world. Amerika, binigyan po ng judgment. Ang BCC, binigyan po ng task, ng assignment. Now, you know your assignment? Okay po. May assignment po tayo. So, I encourage you, para po mas makita pa ninyo yung assignment na yan, I encourage you to watch the replay.
of our evening of praise and worship na video. Okay? Para na po akong nagpipreach. Introduction pa lang po yan. Balikan po natin. Intro pa lang po yan. Pero hindi po natin pwedeng palampasin because i-connect po natin yan mamaya. Sige po. So, one week na lang po. 26 na tayo. So, 1 week na lang po. Tapos na naman po ang ating taong 2025, January 25. Nakabawas na po tayo ng isang buwan. Konti na lang. So, hayaan pa rin po ninyo, batiin ko kayo ng Happy New Year. Happy, healthy, prosperous, and bountiful New Year sa ating pong lahat. A bountiful harvest for the year 2025. So, praise the Lord. Katulad po ng dati nating kinagawian, nandiyan po sa Hebrew, Shana Tova Umetuka, Happy Good and Sweet New Year. Shana Tova Lakhim to life, well-being, and good health for the New Year. And sa Cantonese po, sa Chinese, the common way of saying Happy Lunar Year is Gong He Fa Choi, which means wishing you happiness and prosperity. And in Mandarin, Ni Hao Ma. Xin Yang Ha. Mahirap po. At sa Chinese po, ang sabi po, this year, Chinese New Year will start this coming Wednesday. So marami na naman po tayong tikoy. January 29, this Wednesday, ay New Year na po nila. And the animal sign for Chinese New Year 2025 is the greenwood snake. Greenwood snake. Last year, ano po ang kanilang animal sign? Last year ay Year of the Dragon. Year of the Dragon po sila at ang dragon po is a symbol of power, strength, and luck. Pero hindi ko po nakitang gumana ang luck nila last year. Kaya nga po nangyari ngayon ay isa na lamang greenwood snake. Naging snake na lang po yung dragon. Marami po kasing mga Chinese na imbis na lock ang kanilang natanggap ay na-lockdown sila, na-lockdown ang marami pong establishment ng mga Chinese. Pero alam po natin iyan ay patungkol sa mga pogo. No, yung kaibigan nating si Alice Guo ay medyo hindi nagkaroon ng lock this year. At na-lockdown sila ngayon. Pero mahal po natin ang mga Chinese. Kaibigan po natin ang Chinese, di ba? Lalong-lalo na ang Shopee. Ang Shopee, miski nung New Year, meron delivery sa akin. Miski nung Christmas, may delivery. Kaibigan po natin ang mga Chinese people. Kaya't batiin natin sila ng ano ba yan? Xin Yang Hao. Happy New Year sa lahat po ng kaibigan nating mga Chinese. Okay, Xin Yang Hao. Kung sa Chinese po, ang year 2025 is the greenwood snake. Sa ating mga believers, this year is... Sige, ay lakas po ninyo. Yes, the year 2025 ay patuloy pa rin the year of our Lord Jesus Christ, the all-powerful God, the all-gibor Milkama, Anno Domini 2025. Diba? So, napakabuti po ng Panginoon sa atin. So, excited ba kayo? Ilang minuto na po ako niya, nag-aabang kayo. Madami pa naman tayong didiscuss. So, let us declare Psalm 118 and 24. Sabihin po natin. Hindi pa. Hindi pa. Today is, di ba? Today is... This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Woo! Hallelujah! I can see the excitement para po sa inyo. Kaya sabihin ko na, this year is the year of... Maya po. Narinig na po natin ang message na inihatid po ni Sister Nicole sa atin this coming year. This year is the year of bountiful harvest. Marami na po ba kayo na harvest?
si Sister Nicole, after po ng kanyang preaching, naka-harvest po agad siya ng healing. Kaya nga po, ang assignment ni Kuya Matt, where is Kuya Matt? Parang hindi ko nakikita si Kuya Matt. Ando si Kuya Matt. Why not here? Kasi, papatawag kayo ng principal mamaya. Okay. Sabi ni Sister Nicole, maglalagay ng malaking cart at doon ilalagay ang mga harvest. So siya po naka-harvest na po ng complete healing for Brother King. No? Complete healing po yan si Sister Bioli. Good news because she is declared cancer-free. Woo! And more healings. Pagdating po, habang umaandar po ang ating, kaya yung pong cart natin, lagay na natin ang mga harvest. Okay po, hindi lang po yan healing harvest, financial harvest, and so on and so forth. So kay Pastora Shell, sabi niya, this year hello, katabi niyo dyan si Pastora Shell, this year, Pastora Shell, sige tumayo ka, ha? The goodness of God? Where's your t-shirt? God is good! Huwag niyo po kakalimutan. Iniintay niyo kasi. Okay, sige na nga. God is saying that the year 25 is the year of. Mamaya na po. Okay. Yan po yung ano natin, nabang natin. Ano po ang sinasabi ng ating Panginoon. Maaari di po kasing tanong, ano yung theme natin for the year 2025? Kasi as early as January, nag-iisip na po kayo, ano ba ang magiging presentation natin for December? Ano ba ang presentation natin for December? Theme or ano ba yung direction natin for the year 2025? So, naasahan po, ano yung inaasahan natin for the year 2025 para po sa ating Diyos, anong gagawin niya sa atin sa BCC? Okay, tulad po ng mga nakaraang taon, what God is saying ay base po sa mga salitang matatagpuan natin sa Bible. That is why every day God is reminding us, sa atin, God is telling us, study my word, listen to my word, meditate on my word. Why? Give attention to my word. Why? Because yung nais na sabihin sa atin ng Diyos is in His Bible. So everything that God wants to say to you is in the Bible. Everything that God wants to say to us sa BCC is in the Bible. Sa Revelations 3 and 22, samahan po ninyo ako dyan. Sabi po dyan, He who was to the churches. Sa Tagalog, sabi niya, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. So may nais pong ipahayag ang ating Panginoon. Sorry. Meron pong nais na ipahayag sa atin ng ating Amang Diyos. Kaya sabi niya, ang lahat ng may pandinig ay makinig. So doon sa sinasabi ng Espiritu sa atin. Sa Revelations 2, chapter 2 and chapter 3, ang ating pong Diyos ay nangusap sa 7 churches. Sa 7 churches po na ito, ay nagbigay ng mensahe ang ating Panginoon. They were 7 and yet wala po sa kanila ang magkakapareho. Ano ang aking punto? Ang punto ko, sa taong ito, napakadami pong churches in the Philippines alone. At iba-iba po ang mensahe ng Panginoon, katulad in the book of Revelation. Kaya sa COP, iba po, sa Victory, iba, sa CCF, iba, sa atin, iba. At kung magkapareho man po, that is the message of the Lord. Kaya kung asan, ba't sa amin yung ibang message? Ba't sa inyo, church lang naman tayo? Iba-iba po. Just like in the Revelation 2 and 3, iba-iba po ang mensahe ng ating Panginoon. So kung ano ang mensahe para sa atin, yun po ang mensahe para sa atin na dapat po nating sundin. So sa tuwing pasimula po ng taon, ano po ang ginagawa natin? Pinag-aaralan po natin ang pakahulugan ng bagong taon. Hango sa spiritual significance to the numbers and letters associated with years, months, days in the Hebrew calendar. For we believe that Hebrew calendar is God's calendar.
Okay? Last year po, nung tinatalakay po natin ang ating serye, last year, nakita po natin yung word na Ancient of Days. Sabi po yan ni Daniel, ni Prophet Daniel, nakita niya ang Ancient of Days. At yung pong Ancient of Days ay yung God, si Yahweh, ang Diyos na hindi saklaw ng panahon, na hindi saklaw ng anumang days or years or months, hindi po siya saklaw nito. God is God of all ages. Noon, ngayon, magpakailanman, yun po ang ating Diyos, the God of all ages, the Ancient of Days, siya po yun. So, kung ano po ang mensahe ng ating Panginoon, because our God, nakikita na po ang lahat ng panahon at inaakma niya ito para sa atin. Kung mapapansin niyo po, ang ating mga preachers, even Wednesday preachers, Sunday preachers, mapapansin niyo po, ay sanay na tayong gumamit ng Hebrew and Greek. Napansin niyo po ba yan? Hebrew and Greek. Sa ibang church, hindi po masyadong ginagamit yan. Why? Because alam natin na ang salitang Hebrew and Greek ay napakayaman. Ginagamit po natin yan dahil napakasarap pong pag-aralan dahil doon natin nakikita ang kaisipan ng Diyos. And if we ponder and meditate on the spiritual meanings of the Hebrew language, letters, and mga symbols, makikita po natin doon, we will tap deeply into the mind of God. Makikita natin ang kaisipan ng Diyos sa mga letters na ito. Hindi lang po siya simpleng letter na katulad ng Chinese character, but every letter, katulad ng pagpapaliwanag po ng ating Pastor Rachel, yun lamang salitang Yud-Hey, Vav-Hey, napakayaman po. In fact, gagamitin ko pa rin po yan sa mga next preaching, yung Yud-Hey, Vav-Hey. Iba sa pagpapaliwanag ni Pastor Rachel. Hindi po iba dahil magkaiba, but pareho. Dadagdagan pa ang ating kaalaman. So, if you remember, nung nakaraang taong 2020, we decreed and declared that the year 2020 is our best decade. Ito pong isang buong taon ng 2020, sabi natin, ay best decade po natin. Best years para po sa atin. Why? Because, sabi natin, each year, BCC shall abound from glory to glory. We are going to have the best times of our lives and the most powerful encounters and experiences with the Holy Spirit. And do you believe that that is what is happening in our church? We are ascending from glory to glory. Unti-unti po natin yang nakakamtan. At alam niyo po na yung ating mga karanasan, every Sunday, is a treasure. Yan po ay kayapanan. Sabi nga po ni Sister Nicole in her last preaching, sabi niya, yung worship service natin, sabi niya, every Sunday ang worship ay mayroong visitation ang Holy Spirit. Do you believe that? Every Sunday daw po mayroong visitation ng Holy Spirit. At ito daw po ay natural na lang sa atin. Unlike before, parang mag-iintay pa tayo ng visitation. Sabi nga ni Sister Nicole, every Sunday, normal na sa atin ang visitation ng ating Panginoon. You know why? It is not yet a period sa statement na yon. Do you know why? Because ang ating Diyos is no longer visiting us. It is no longer a visitation, but God's habitation in this place. God inhabits this place. Nandito po siya, dito siya naninirahan, 24/7, God is in this place. So sana po nananabik tayo, if you want to see God, if you want to hear God, nandito po sa lugar na yon. Because it is no longer visitation every Sunday, but every day, this is the habitation of our God. Dito na siya nakatira. We have decreed and declared nung ating pong Psalm 84, that this is the dwelling place of our God. Dito na po siya. Kaya napakarami po nating experiences with the Holy Spirit.
And alam niyo po ba kung bakit? Isa pa, how do I know that this place is the habitation of God? Nabanggit, excuse me lang po. Okay, paano ko alam? Paano ko alam? Kaya nabanggit ko na po sa inyo in one of my preachings that every Sunday po kami sa SAF ay pinag-aaralan po namin ano ang nagaganap sa atin sa Sunday service. At doon po, isa sa mga bahagi na aming pag-aaral ay ano ang ating napansin nung nakaraang Sunday, anong naganap. And then marami po silang mga dreams and vision kasi nandun po kami sa portion ng dreams and vision na nakikita po nila ang angels na nandito sa atin. Nakita po nila ang, hindi lamang po angel, but even Jesus. Nakikiawit po sa atin, nakikisayaw po sa atin, para namang imposible. Marahil po sa inyong kaisipan, no, doon sa iba, ganun ang kaisipan, imposible. Oh, that is not impossible. Impossible po for those na maaari pong hindi pa naka-experience. Pero sa amin po sa SAF, yan po yung aming mga naranasan. Bakit po? Pinag-aralan po natin ang last year, ang number? Last year, number? Iniisip nyo, asan kaya dyan yung angel? Ano? Kaya hindi nyo ako masagot. Last year ay number? Dalet. Number 4, dalet. And dalet means? Oh, the door. Door. Hindi po ba? And ang word po na dalet, or number 4, prophetically, dalet means to ascend, to look up, and to go through. Supernatural doors. Hindi naman lang po tayo papapasukin ni Lord sa ordinary door. Hindi po. Supernatural doors. And that is what is happening in this place na hindi po ninyo alam, pero sa SAF, dahil yan po ay aming sinasaliksik, pinag-aaralan, ay nakikita po ng mga SAF. And this is the promise of God. Dalet means, yun, to ascend. Kaya ang team natin, look up and lift up your head, to look up, to behold, and to enter through the supernatural door. Supernatural, it is not natural. Okay? Sabi ko nga po, this year, 2024, God is inviting us, last 2024, kung pakikinggan nyo lang po mabuti, last 2024, sa ating pong unang preaching, sabi ko doon, God is inviting us to walk through the supernatural doors to a greater revelation. At iyan po ang nararanasan ng mga SAF. Gusto na yan po rin yun? Di naman po kinakailangan kayong maging SAF to experience the supernatural vision. Kailangan lang po ninyo is yung maging attention po ninyo nakafocus sa ating Lord. Do you know that even last Sunday, sabi po ni Sister Jet, nakita daw po niya si Lord. Lord Jesus, when I'm saying Lord Jesus Christ, where is He? He was there in the middle between Sister Army and Brother Rani. The Lord was there. Nakikiawit po sa atin. Pagkatapos ay in-embrace niya tayo. Pasama nga kayo dun eh. Did you feel it? Siguro hindi. Huwag kayong mag-alala. Ganon din na experience ni Jacob. Jacob was in one place and the Lord was there. Hindi niya nakita, hindi niya naramdaman. Pagkatapos nung huli na, sabi niya, dumating si Lord, hindi ko naramdaman. Okay. Hindi pa naman po tapos yun. You can still go through supernatural doors this year.
And in fact, it will be intensified. And I don't hear amen. And I don't hear excitement. Dapat po excited po tayo dyan. So, ganun din po, last year po, ano po yung ginawa natin? We demolished demonic gates of barrenness and declared fruitfulness. Yun po nangyari sa atin. Even fruitfulness ng alin? Ng womb. Fruitfulness of the womb. And even twin babies are coming this year. So yan naman po yung napanaginipan ni Sister Clarice. Twin babies are coming this year. At kung kayo po ay nag-expect ng baby, naghahangad pa ng baby, pero kung wala kayong asawa, huwag kayong kiligin. Parang may kinikilig. Kung wala kayong asawa, wala kayong karapatang kiligin. Okay po? Yan po sinasabi ng Panginoon. Kasi nga po, it is intensified this year. And declare niyo po sa inyong sarili, we are going to have the best times of our lives. Best time po sa atin. And ano pa, the most powerful encounter and experiences with the Holy Spirit. Gusto niyo po ba yung mga yon? O natatakot kayo? Okay, dreams and visions are pictures. Pictures, and God speaks through pictures. Mga larawan. Alam na po natin yan. Because Bible po, parang isang istorya po, parang nanonood kayo ng teleseryeng walang katapusan. Yun po. It is all about Jesus Christ. And yung Hebrew letters po ay pictures. Mga larawan po siya ng mga bagay-bagay sa ating kapaligiran na nangungusap po sa atin. And napag-aralan na po natin ang Hebrew alphabet, Aleph, Bet. Ang A, ano po ang kanyang picture? Okay, ox head. Nag-signify siya ng strength. No? Ang B para sa atin, sa kanila ay Beth. Ano po ang simbolo ng Beth? House. Ang C ay number 3, sa kanila ay Gimel. Ang larawan ay si Gimel. D, dalet, door. So A, B, C, D, E para sa kanila, sa atin ay sa kanila ay Aleph, Bet, Gimel, Dalet, and Hey. Ang 1, 2, 3, 4, 5 natin, sa atin ay 1, 2, 3, 4, 5. Sa kanila ay Aleph, Beth. Ganun din, pareho. Ang letter and number ay the same para sa kanila. So last year, pinag-aralan natin ay ang image ng dalet, ng door. And today, ang ating pong image ay hay. Pagtignan po natin ang itsura ng hay. Ayan po ang hay, parang nabanat siya ng paiksi, pero dapat po yan ay medyo mataas ng konti. So, yan po yung itsura ng hay. Okay, hay. Ang hay po ay sinasabi rin na tinatawag din pong he, H-E, hay, H-E-I, and hay as in H-E-Y. So, yan po yun. Ang hay ay either sabihin mong H-E, he, or H-E-I, or sabihin mong hey as in H-E-Y. Wag na wag niyo pong sabihin hey, hey. Hey, hey, double. Hey, hey, hey. Bakit po? Yan na nga po ang aking ipinupunto. Yung ating mga kaibigan sa Hollywood, meron pa kayong kilalang hey, hey? Ang spelling niya is H-E-I-H-E-I. Hindi niyo kilala. Okay, kung hindi niyo kilala. Kilala niyo si Mawona? Mawona? Kilala niyo na. Si Hey Hey,
spelling po kasi ng hey eh. Hey is an idiot rooster. Oo. That is mocking God again. Diba? Pinagtatawanan nila ang ating Diyos. So, yan po. Kaya nga po sinasabi sa atin, do not be conformed to the pattern of this world. Magbago po tayo, wag tayong gaya-gaya sa kanila. Hindi po tayo magkakaroon ng anumang kapakinabangan pagka ginaya-gaya po natin sila. Okay, the number 5 or hey is very significant. That is very significant number in Hebrew. Napakalawak po, napakaganda po, and we know that the word hey is associated with the idea of God's grace, goodness, and favor towards human. Sa atin po, grace, the grace of God, grace is hey. So ngayon po, tayo is in the year 2025 sa Gregorian calendar and 5785 in the Hebrew calendar. Okay, nakikita po nyo? Hindi po, ako din, hindi ko siya nakikita. So, again, Gregorian calendar, tayo po ay 2025 and the Hebrew calendar, tayo po ay nasa 5784. Simple lang, last year nasa 5784 tayo, ngayon 5785. Last year 2024, ngayon po ay 2025. And this year, 5785 and 2025 is associated with God's grace, goodness, and favor. So this year, kung mapapansin po ninyo, ay ang 5 ay dalawa. 5785. 5 and 5. Okay, sa unahan at sa hulihan. Ibig sabihin po, we have God's grace, goodness, and favor where? Yes, wag po kayo mahiya. At the beginning and... So, beginning of this year, you are full of grace. And end of this year, you will end this year with grace. Diba? Pag ang 5 po, multiplied by itself, ang result ay 25. And we are in the Gregorian calendar, the year 2025. Tayo po ay 25. Pag ang 5785, 5785 ay inad mo, ano po ang makukuha natin? 5 plus 7 plus 8 plus 5 equals 25. Magkatagpo po yan. Kaya nga sinasabi natin, this year is very significant. Okay, very significant po ang year na ito. Again, 5 is associated grace and double grace. 5 plus 5, 25 is grace upon grace. Yan po ang nais na ihatid sa atin this morning. Matatagpuan po natin yan in John 1 and 16. Pakibasa po natin yan. Ay, wala pala ako sa Bible study. Nakasabi ko tuloy, pakibasa. Alam niyo, ito, sabihin ko na rin po, nagkataon lang, hindi ko po sinasadya. Yung pong mga nasa Bible study, matutulungan ninyo ang study leader, Bible study leader, if you will at least recite the verse. No? Kasi po, mahirap po magsalita ng dire-diretso. Next time nga po, isang galon na ipapalagay kong tubig dito, sa hirap po magsalita. Dispenser na, okay, dispenser na. So, ang sabi po sa John 16, John 1:16, sabi po doon, and of His fullness have all we received, and grace for grace. Sa Tagalog, mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayong lahat ng abot-abot na kagandahang loob. And
of His fullness, we all have received what? Grace upon grace. Grace for grace. Kaya this year, asahan po natin ang double grace na ibubuhos ng ating Panginoon. An overflowing grace for the year 2025. A greater grace for the year 2025. Yan po ay makakamtan po natin this year. And sa preaching po ni Pastora Shell, sabi niya, God is good all the times. Tama po yan. God is good all the times. Wala pong makakapag-contest yan. Hindi po natin pwedeng questionin. God is good all the time. But, ano pong sinasabi natin? This year, ang sinasabi po ng Panginoon, asahan ninyo that my goodness is overflowing. My goodness is doubly good this year. Okay. Ang kabutihan po ng Diyos ay hapaw-hapaw. Excited po kasi ako. Kayo ba excited? Ba't hindi kayo inuubo? Okay po, ang kabutihan ng Panginoon ay patong-patong, abot-abot. Ang sabi niya sa version po ni Sister Nicole, sabi niya ay word na abundance. God's grace is abundant this year. Sa Bible po, meron tayong tinatawag na double portion. Ang double portion ay binibigay lamang po sa mga tinatangi. And this year, asahan po nating lahat ang double multiplication, addition sa lahat po ng ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Last year, God provided us mercy and grace and goodness. Binigay po yan sa atin ng Panginoon last year. But this year, hindi po sabihin natapos na because it was last year. This year, asahan po natin double for everything na good para ibibigay po sa atin ng ating Panginoon. Sabi niya, mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayo ng abot-abot na kagandahang loob. Grace upon grace. Grace for grace. And wag po tayong mahiya. Kaya po yan sinasabi ng Panginoon sa atin. God is reminding us, huwag kayong mahiya. Samantalahin po natin ang taong ito. Huwag kayong mahihiya. Samantalahin po ninyo. Dahil sa totoo lang, ang 5785 ay hindi na po babalik sa atin. Ang year 5785 ay hindi na po babalik. Kahit computin nyo po ang taon kung babalik pa. Para sa 5785, hindi na po yan babalik. Maliban na lang if we will count days and nights in heaven, but there will be no day and night in heaven, kaya wala tayong bibilangin araw-araw doon. Dito lang. So this year, may sinasabi ang Panginoon sa atin, samantalahin po natin ang taong ito. Huwag po tayong mahihiya. Pagkaroon po tayo ng pagkakataon para humingi sa Panginoon. Kakahiya. Masyado kayong mahiyain sa mga bagay na hindi nakakahiya. Punta po tayo sa John chapter 5. Notice John chapter 5. Sa aklat pa lang po, yung chapter pa lang, nangangusap na sa atin ng grace. Sabi doon, after this, there was a feast of the Jews. And Jesus went up to Jerusalem. Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in Hebrew tongue Bethesda, having 5 porches. Verse 3, in this lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water. For an angel went down at a certain season into the pool and troubled the water. Whosoever then first, after the troubling of the water, stepped in, was made whole of whatsoever disease he had.
Sa Tagalog ng verse 4, sabi, sapagkat lumulusong ang isang anghel ng Panginoon sa mga tanging panahon sa tipunan ng tubig at kinakalawkaw ang tubig at ang unang manaog sa tipunan ng tubig pagkatapos na makalawkaw ang tubig ay gumagaling sa anumang sakit na dinaramdam. Did you notice the word doon? Yung pinupunto natin? Sabi doon, at a certain season. Sabi niya sa Tagalog, hindi po araw-araw, kundi meron lamang panahon. Sapagkat lumulusong isang anghel, Panginoon, sa mga tanging panahon. Ito po yung tanging panahon. This is a certain season na sinasabi sa atin ng Panginoon. This year, His grace is abounding. We have double grace. We have grace upon grace. Dapat sasamantalahin natin because hindi na ito babalik. At katulad po sa binasa natin, napakaliwanag that a certain season lamang bumababa ang angel of God. Sa tanging panahon lamang, and this is tanging panahon for us, BCC. So there was a certain man. Verse 5, sabi niya there, and a certain man was there which had an infirmity 38 years. Katagal, 38 years na. When Jesus saw him lie and knew that he had been now a long time in that case, he said unto him, wilt thou be made whole? Okay po, grabe di ba? 38 long years may sakit. Pinuntahan siya ni Lord. Ano pong nakita ni Lord sa kanya? Ang kanyang pananampalataya, ang kanyang pag-asa. Hindi po nawawala ng pag-asa. Sino po dito 38 years na hindi nawawala ng pag-asa sa kanyang pinapanalangin sa Panginoon? Hindi po siya nawawala ng pag-asa. Umaasa pa rin siya. Lumalaban pa rin siya sa buhay. Itong sakit na ito, infirmity na ito, ay hindi magiging dahilan para siya ay mawala ng pag-asa. 38 long years. Pero ngayon po ang nakakalungkot, isang araw pa lang, yung buhay na kanyang naranasan, ang sama-sama na ng loob kay Lord. Isang taon na may sakit, nawawala na ng pag-asa, gusto nang mamatay. Isang taon na ang problema nila sa pamilya, hindi matapos-tapos, gusto na mag-suicide. Ito, 38 years. Matyagang-matyaga. Pero ang sabi, nakita ni Lord ang taong ito. Nakikita ni Lord ang sitwasyon natin. He's been watching you. Day in, day out, alam niya. Anong sakit meron, Sister Pioli? Nakita na ni Lord years ago. Pinagaling na siya. And this is now yung declaration to give glory to God. Nakikita po ng Lord yan, huwag kayong mawala ng pag-asa, huwag kayong magtangkang mag-suicide. Ang buhay pong ito ay punong-puno ng pag-asa. Especially sabi nga, declaration natin for the year 2025. There is a greater future ahead of us. We have declared 2020 that this is our best years. 2025 pa lang tayo. So malaki po ang pag-asa natin kay Lord Jesus Christ. May pag-asa kung ang iyong pag-asa ay na kay Kristo Jesus. But kung ang pag-asa mo ay nasa tao, tao will fail you. Kakalimutan ka ng tao, kaya dapat ang pag-asa natin kay Jesus Christ lang. Nakikita niya tayo, miski kano katagal. Because at this certain period, sa natatanging panahong ito, God will be glorified. Yun po yung sabi niya. So wag po tayo mawalan pag-asa. Verse 6, nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaking ito. Tinanong niya, gusto mo bang gumaling? Si Lord naman, 38 years na pong akong nandito, gusto mong gumaling? Ang tanong niya. Sumagot ang may sakit, verse 7, Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag gumalaw ang tubig. Papunta pa lang ako, may nauna sa akin. Kaya siya tinanong siya ni Lord, sabi sa kanya, gusto mo bang gumaling? Kasi ibang nasa sa isip nitong taong ito. Ang sagot niya, Ginoo,
wala pong maglulusong sa akin kapag kumalawkaw ang tubig. Papunta pa lang ako, naunahan na ako. May nauna na sa akin. While I am trying to get there, someone else always gets in ahead of me. Matagal siya nag-iintay. Pero ang kaisipan niya, yung dinanong siya ni Lord, gusto mo bang gumaling? Si Lord po kasi kung magtanong sa atin, Lord, akala ko ba you are all-knowing? Alam mo yung aking gusto eh. Bakit mo tatanong gusto kong gumaling? Kaya nga ako nandito. Naghihintay ako ng panahon na ako'y gumaling. Pero tinanong siya ni Lord, gusto mo bang gumaling? Ang dinadahilan niya, ibang tao. Wag po tayo magturo ng ibang tao. Wala akong kasama, Lord eh. May nauuna sa akin, Lord. Anong chance ako sa kanya? Kaya nga po, 38 years na akong nandito kasi ang dami nila. Ano po ang chance ako? Nagbabaka sakali lang ako. Nauunahan po ako. But this year, walang una-unahan. This year, there is abundance of grace. This year, it is an overflowing grace. Walang una-unahan. Walang mauuna, walang mahuhuli because the grace of God is overflowing. Alam niyo po ba eksakto bibigyan ko kayo ng sample ng grace upon grace. Tingnan po natin. Okay po, ito po yung grace. Ang grace po ay yung alon. At yung alon po, walang hangin, kaya hindi po gumagalaw. Dapat mo may hangin, Lord, para gumalaw yung alon. Ihahalin tulad ko po ang alon sa grace, sa biyaya ng Diyos. Nakapunta na ba kayo sa dagat? O, yan, summer na naman. Atin ang nag-aabang ka na naman ng ano dyan, ha? Sinasabi ko, example lang ito ng grace, yung alon. Alam niyo po yung alon, hindi po sasabihin ng isang alon, napagod siya. Hanggang dito na lang po siya. Hanggat malakas ang hangin and wind is, ngayon na, ang hangin na. Grace. 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 Nakikita niya po yan? Yung grace na napakalaki doon sa likod, nag-uunahan po siya, nagmamadali siya. Papuntang BCC yan eh. Yan po, nag-uunahan sila, takbo. Grace upon grace upon grace. Hanggat malakas ang hangin, itutulak niya ang tubig. Ang hangin is a symbol of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit na sumasa atin will continue to blow His wind para magkaroon ng alon, ng grace upon grace upon grace sa atin. Alam niyo ba kung kaano kalawak ang dagat? Hindi po natin masusukat ang dagat. At ganun kadami ang alon. Kaya sabi natin, samantalahin natin ang alon. Pag sinamantala mo ang alon, atin ang ganito mangyayari sa atin. O nag-iisip na naman kayo ng magbe-beach tayo sa next summer. Nag-i-enjoy po yung mga bata, nag-i-enjoy. Takbuhan sila doon. Sa palagay niyo may mauubusan ng alon dyan? Hindi ba wala? Kasi napakalawak, napakadami. Hindi isang anghel ang kumakalawkaw dyan. It is the Holy Spirit blowing
doon para mag-produce ng alon, para mag-produce ng, ayun po, pagkadami-dami po nung bakanting grace. Ilan lang po tayo dito, napakalawak po ng biyaya ng Diyos. Abot-abot, and this year, samantalahin po natin, walang mawawalan, walang mauunahan. Hindi po magkukulang. Takbo lang po tayo doon. Pero kung ikaw ay isang taong nasa beach, puro sunbathing ang pinupuntahan mo doon, ganun-ganun ka lang sa araw kasi gusto mong mag-sunglass at mag-het. Hindi ka makakakuha ng grace. If you will only observe doon sa kasiyahan ng mga taong inaabot ng grace, kung gusto mo mag-enjoy, punta ka doon. Pero kung ayaw mo madampian ng grace, doon ka lang, manood ka lang sa mga tao. Ang kagalakan ni Sister Nicole, kagalakan ni Sister Bioli, ay nakikita nating biyaya ng Diyos, alon, na pwede din nating puntahan at tayo ay mag-enjoy sa biyaya ng Diyos. Hindi po yan mauubos. So this year, samantalahin po natin ang biyayang yan. Ngayon lang po sa taong iyan makikita ang grace overflowing. Grace which is more than enough. Grace that is greater than grace last year. It is grace upon grace. Samantalahin po natin yan. January 26 pa lang po tayo. So, balikan po natin yung istorya. No, ayan na tayo, nasa na tayo dyan, kuya. Langit na yata yan. Kaya balikan po natin yung lalaki. Matagal na siyang may sakit, 38 years. Pero for 38 years, nag-aabang siya doon sa lugar ng Bethesda. Sabi, nagpunta yung tao doon, nag-iintay siya doon kasi may magdadala sa kanya. Pag gabi, siguro, iuwi na siya, dadalhin na naman in the morning. Pero sabi, nagpunta si Lord sa lugar ng Bethesda. Nagpunta si Lord sa lugar ng Bethesda kasi ang sabi doon sa talata kanina, nakita ni Lord ang kanyang sitwasyon. May intention si Lord para siya ay pagalingin. Can you imagine the Lord? Merong nangangailangan dito, siya mapupunta. In other times, nakikita natin yung may pangangailangan kay Lord, nagpunta doon. But because the Lord knows this person cannot walk, pinuntahan niya. Ang problema nga niya, walang tumutulong sa kanya. Nandoon sa lugar ng Bethesda. And Bethesda is interpreted in the Bible as house of mercy or house of grace. Kaya nga po, 5 porches. 5 is the number of grace. Yung Bethesda means mercy and grace. Sinadya siya ni Lord na puntahan doon dahil ang taong ito nasa lugar ng mercy and grace and yet cannot find mercy and grace. Ang ginawa na ni Lord, sinadya na Jesus Christ is grace. Grace is not only unmerited favor, but grace is a person. Grace is Jesus Christ. The grace pumunta doon sa kanyang harapan. Pinuntahan siya mismo ng ating Panginoon. Verse 4, sabi niya, for an angel went down at a certain season in the pool and troubled the water. At a certain season lamang available ang healing doon. Pero sinadya siya ni Lord. For this certain season, ibibigay ko sa iyo ang iyong kagalingan. Sa atin po, sabi nga kanina sabi ko, ikinote ko si Sister Nicole, sabi niya, every Sunday meron tayong visitation. Pero sometimes hindi po ninyo nare-realize, hindi nyo nararamdaman tulad ni Jacob. Pinag-aralan na po natin si Jacob, natulog siya doon, kinatagpo siya ni Lord, pinakita na ang malaking ladder. Pero kinabukasan ang sabi niya, nandito si Lord pero hindi ko napansin. Sometimes, meron po sa ating mga taong nandito si Lord, niyakap ni Lord, and yet hindi nila napansin. Yun po yung mga sad sad story natin na you are already here. At niyayakap ka ni Lord. Pero nasasayang because hindi mo napansin.
Pag ikaw hindi napansin ng isang tao na hindi ka kinawayanan, iiyak ka na doon, na-OP ako. Hindi nila ako pinapansin. Hindi na ako pansinin ng sino mang tao dyan. Pasinin lang ako ni Lord. Yun na yung pinakamasaya sa akin. Tayo, ang hinahanap natin, pansin ng tao. Hindi ako napansin. Hindi ako na, eto si Lord pinapansin ka, sinasadya ka, hindi mo nararamdaman. So maging sensitive po tayo sa ating spirit. Medyo ma-overtime ako. Sabi po ni Lord sa 8, Jesus told him, stand up, roll up your sleeping mat, and go on home. Instantly, the man was healed. He rolled up the mat and began walking. The man began walking dahil siya ay isang paralytic. The man began walking dahil hindi sinabi ni Jesus Christ, be open, you eyes. Hindi po sinabi ni Lord. Ang sabi ni Lord, stand up. And the man stood up. Tumayo siya doon, naglakad na. He began walking. Hindi po sinabi ni Lord Jesus Christ na, eyes be opened, and the man began to see. Hindi po sinabi ni Lord yun. Ang sinabi ni Lord is the very need of the person. Ang need niya is para makalakad. Kaya sabi sa kanya ni Lord, stand up. Bakit po ganun? Jesus used the power of the tongue. The Lord used the power of the tongue. Sinabi niya, stand up. And immediately, all the spirit of infirmity, tumayo ang lalaki. And he began walking and lifting for joy. The Lord said, stand up. This is the year of pay. Pay. What is pay? 80, 85. Pay. 5 is hay. This is the year of pay, hay. This is the year of ang pay. Ang symbol is mouth. Mouth. At ang hay is grace. So, ang sinasabi ni Lord sa atin for this year, speak grace. You speak grace to yourself. Speak grace to your situation. Speak grace to other people. Gamitin nyo yan for good. Yan ang nais po ng Panginoon sa atin this year. Mangusap po tayo ng mabuti because it is the power of the tongue. If you remember, dati po, last 2020, year of the pay, pero ano po ang ginawa sa atin ng devil? The Lord wants us to speak. Pero ang gusto po ng Lord of this world is shut up. Kaya, noong 2020, lahat po tayo ay naka-face mask para hindi po tayo magsalita. Hindi po tayo nagkaroon ng service so that we cannot praise God sa sanctuary. Yun po ang ginawa sa atin ng God of this world. Shut up. Jesus Christ wants us to speak, but the devil wants us to shut up. We have these praises within us para sabihin sa Diyos, pero sabi ng devil, shut up. We have good things to testify, pero ang sabi ng devil, shut up. So the year 2020, the year of pay, the year of the mouth, the year to speak, pinatahimik tayo. Samantalang ang dami-dami nating dapat sabihin para sa Diyos, sabihin siya'y mabuti. Mag-testify, pero shut up. But this year, now, it is not only pay, speak, but the Lord is saying, speak grace. Speak grace to your situation. Speak what the Lord is saying about you. The Lord is saying about you, you are healed. By the stripes of Jesus, you are healed. So say it to yourself. Sabihin mo sa sarili mo, I am healed by the stripes of Jesus. That is agreeing with what God says about you. Do not agree with the devil. The devil says, hindi ka gagaling. Talawasin mo yon. Mas naniniwala ako sa aking Diyos. I know you are a liar. John 8:44, you are a liar. But my God, sabihin mo, labanan mo, speak grace.
Grace upon grace, sabihin mo sa sarili mo, speak to your situation. Matagal na po nating lesson yan. So what is God saying to us? Hindi pa po yan. Hindi pa po speak grace, hindi pa po. Meron pa pong inireserve sa atin ang ating Panginoon. Balikan po natin yung 5785. 5785, ilagay po natin ihanay po natin. 5785. Ano po yan? Isang linya. Isang linya, 5785. Ang 5 is grace. 7, 8, 5, grace. So, na-sandwich yan ng grace. Ano ang na-sandwich ng grace? Ha? I can't hear you. 7 and 8. So, na-sandwich ang 7 and 8. 5 is grace, 5 is grace, and then 7 and 8. Mas maganda kasi kung makikita natin. Okay. Imagine nyo na lang. 5, 7, 8, 5. 5 grace, 7, 8. Sandwich ang 7 and 8. And do you know that 7, ang simbolo ay, miskisa lang. 7 is completion and perfection. 8 is new beginning or beginning. So, 7, 8, na-sandwich siya ng alin? Ng grace. Now, listen to this. Hindi po hindi po yung bilao. Dito po. Okay. God is saying, now, ito na po, totoo. God is saying, BCC, the year 2025 is your perfect beginning. The year 2025 is your perfect beginning this year. Woo! Where you start your year with grace. And God shall flow your entire years with grace. And you shall end the year with grace. Woo! Isn't that amazing? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, it is overflowing. Kanina, ito na. Ang theme natin is grace. Ito na, ang theme natin is abundant grace. Ito na, ang theme natin ay speak grace. Pero hindi pa rin. Why? Because it is overflowing. This year is your year of perfect beginning. So this year we shall have God's goodness and grace and favor. Where? Where? Woo! At the beginning and at the end of the year. Samantalahin natin because it is only one time nagkakaroon ng 5785. So sa buong taon ng 2025, anumang pasisimulan ninyo, ay lalaki pa ng grace ng ating Panginoon. Umaapaw na biyaya ng Diyos. But of course, the condition is if you will start or begin ng anything that is in conformity with God's Word, walang kaduda-duda that it will be overflowing with grace. Ano man. As in, anuman. Anuman ang inyo. Basta, lean not unto your own understanding. Consult the Lord. Nakakatuwa po si Doktora, nagpasimula po kahapon. Salong-salo ni Doktora ang grace upon grace. Okay?
Yung mga nagpasimula po, akala nyo tapos na, alam mo, si Pastora siya, nagpasimula po yan. Ano po siya November yata yun, nagkaroon siya ng new assignment. For your info, wala na po si Pastora Shell sa ASCM. God has placed her in a new assignment po. I don't say better position, di ko sinasabi, but a new assignment. Pag nilagay tayo ni Lord sa new assignment, it is for the best. Sino pa po? Si Kuya Sam, nagkaroon din po yan ng bagong trabaho. Treasure ninyo because that is a new beginning for you. Okay po? Excited pa kayo? Okay po. Yun po yung new beginning natin. So this year, asahan natin ang overflowing grace ng ating Panginoon. Okay? At nabanggit ko na po ito last sa ating Bible study. Sabi ko, ang anumang New Year's resolution po, New Year's resolution ay hindi po magtatagumpay. Why? Dahil ito po ay man's effort. Siguro po magagawa nyo first week, first month, second month, bago po magkaroon ng middle ng year, nakalimutan nyo na po kung ano ang New Year's resolution. This year, hindi po tayo mag-uumpisa ng New Year's resolution. We will start with God's solution. We will start with God's effort, hindi po man's effort. Sasabihin natin kay Lord, Lord, ito po ang aking papasimulan. And asahan po natin ang grace of God na sa atin. Abot-abot at umaapaw na biyaya ng Diyos sa atin. God's solution, not New Year's resolution. The grace of God which is overflowing this year. So ano po ang pasisimulan ninyo? Isip-isip na kayo, ano ang gusto ninyong pasimulan? Pwede na ba mag-asawa, Pastora? Basta iyan po. Bakit lagi kayong kinikilig dyan? Ha? Gusto niyo na rin? Uy, may mga nakikilig dito. Mami, eto nga, mga young people, kinikilig na. Ano man ang iyong pasisimulan, basta ihatid nyo kay Lord. Si Lord po ang bahala sa inyo. So individually, isip po kayo ng gusto niyong pasimulan. Huwag niyong ipwera si Lord. Sana sabi natin, it is God's solution, not your resolution. God's solution. And sa BCC po, may binigay po sa ating mensahe ang ating Panginoon. Mensahe po sa atin ng ating Panginoon this year, sinabi ko na po kanina, matapos ang prayer ni Sister Nicole sa kanyang toast last year, babalikan ko lang po, sabi doon ay, Father, continue to remind us that BCC is tasked to carry your light into the world, to show that Jesus Christ is for all people everywhere, and then there is a brighter hope for the year 2025. BCC is tasked. Tayo po ay inatasan, tayo po ay binigyan ng ganitong assignment to carry the light of Jesus Christ into the world. Yun po yung inata sa atin. Ito po ang ating dapat na simulan. Itong bagong taon na ito, bago matapos ang taon, sabi po ni Lord Jesus Christ, during 5784, sabi po ng Panginoon sa atin, at iniremind pa natin si Lord, sinabi pa natin, Lord, remind us, because it was already given unto us. We are already tasked. And the prayer of the Sister Nicole is from the heart. Hindi po inimbento. At ang sinabi niya doon, ang sabi nga natin, it is the Holy Spirit who gives us the prayer with groan. The Holy Spirit, ang Holy Spirit po, ang nagsabi niyan, remind us of our task. We have our Christian duty, and that is to share the gospel. It is our duty to carry the light of Jesus into this world. It is our duty. Mandato po natin yan. And last hour of the year 5784, tayo pa ang nanalangin. Lord, remind us that we have this task to carry your light into the world. Ang ibig sabihin, that is,
Evangelism. And do you know that the 84th verse in the New Testament is in Matthew chapter 4 and 19. At ang sabi po, sabi niya po diyan, "Come, follow me," Jesus said, "and I will send you out to fish for people." Hindi po ba? Can you imagine if this is not from the Lord? Can you imagine? Sa very last hour ng year 5784, we use the candle, the light stick. The light stick. Hindi natin ginagawa yan the previous years. Nag-toast tayo, and our prayer is that you remind us of our Christian duty. To evangelize, to spread the gospel, to carry your light into the world. And the 84th verse in the New Testament is, "Come, follow me," Jesus said, "and I will make you fishers of men." And what is the 85th verse? Pagpasok ng 57, 85, the 85th verse says, ayan, kaya niyo po basahin yan? Sabay-sabay po tayo. Di po kayo na kailangang mag-isip. Ang sabi diyan, at once. Now, as you are hearing this message, there should be a prompting sa inyong mga puso para at once you will follow the Lord. Is that a coincidence? Yan ba ay isang pagkakataon lang ng 84 and 85? Yan ba ay pagkakataon ng end of the year sa New Year? No, I don't think so. What I believe is that this is the message of God para po sa lahat sa BCC. Di po ba? So sa mga nadala sa principal's office, now you know where I am coming. Because this is the message of the Lord. Hindi po yun ang gusto ko, but this is what the Lord is saying. You have your perfect beginning. Pwede na kayong magsimula because I will be with you. My grace will be upon you. Ipinakita po sa atin. And your assignment, tignan po ninyo ano yung candle, yung light stick na meron pong mensahe doon sa si Lord. Lord, mahihain po kasi ako. Lord, hindi ko po kayang magsimula ng ano. Lord, I am a shy person. Lord, hindi ko po kayang lumapit sa tao. Madali po ako ma-intimidate. Lord, I don't know how to start a conversation. Kaya nga, perfect beginning. Kaya nga, sandwich ng grace and grace. It is not you. It is the grace of God. Do you know that I can only stand before you and preach the good news of God and boldly preach the Word of God? Hindi dahil ako po ay nag-aral, dahil ako po ay magaling, but it is because of the grace of God. Hindi po ako ganito magsasalita para sabihin yung sasabihin ko sa inyo yan boldly. Hindi po. Lahat po ng mga tumatayo dito, if you are blessed sa kanilang mga dineliver, it is because of the grace of God. Grace is not only a saving grace. Grace is not only an undeserved favor. Hindi lang po yun ang ibig sabihin ng grace. Ang grace is a God-given ability. A God-given ability to overcome something. It is a God-given ability. It is a supernatural empowerment.
Binibigay po ng ating Panginoon. So it is not the undeserved favor. Truly, I am not deserving to stand before you, but it is the grace of God that I can deliver unto you this message. Grace is a supernatural touch from God to change you from something that was natural to transform you into the supernatural. So it is a supernatural touch from God to change you from a normal person with your normal qualities to a supernatural quality na binigay sa atin ng Panginoon. It is supernatural. It changes you. It changes you from human to superhuman. Ibig sabihin, makakaya ninyo because of the grace of God. Kaya, hindi po uubra yung hindi ako makapag-share. Because this year is your perfect beginning to share the gospel. Kinokonek ko po ang message sa Amerika, sa message po, hindi sa Pilipinas, kundi sa message for BCC. God's presence is here. And in America, God's judgment they received. Tayo po, ang mercy and grace of God is upon us. At nawa yung Matthew 4 and 19, sabi doon, kaagad-agad, nagresponde sila. Kaagad-agad, naggawa sila ng aksyon para sila po ay magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi po ba napakagbuti ng ating Panginoon? And this is an encouragement para po sa inyo. Ang pinagagawa po sa atin ng ating Panginoon is bringing people in His kingdom. Please take note that if we take care of God's kingdom, God will take care of your kingdom. If we take care of God's kingdom, God will take care of your kingdom, of your health, of your wealth, of your family, of your situation. Seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. It will never be a deduction, a subtraction, but God is always in the process of adding and multiplying sa ating pong buhay ng kanyang goodness and grace. So if you will take care of God's kingdom, walang kaduda-duda, God will take care of your kingdom. Alam po ng ating Panginoon, we are building our own kingdom. We are building our own kingdom in our own way, in our small ways, sa akaya ng ating kaisipan. But if we will cancel out that kingdom of mine and submit to God and do His will, God will take care of my kingdom. And so with you. So are you excited for this year? What is God saying for the year 2025 sa BCC? God is saying that the year 25 is? Can you say that to your neighbor? Your perfect beginning. Now you know the plan of God. You know the very will of the Lord for us this year. Now we know already, take care of His kingdom. Now we will sing song for the Lord. And as we sing song for the Lord, make known to God lahat ng gusto niyong pasimulaan. Because God will take care of your kingdom. So tayo po ay tumayo. Isipin niyo na, ano ang inyong nais na pasimulan this year? Ano ang nais ninyong, kung napasimulan nyo, at the end of the year, praise the Lord, ask the blessing of the Lord, and our God will give you all His grace upon grace to be able to perform what you desire. Worship you.
you, Lord. Thank you, Lord. Bless your name. Your love is to me like an ever-flowing stream. Your love is to me like an ever-flowing stream. It is an ever-flowing stream. It is an ever-flowing stream. Hindi na puputol. Lord, I have Walang hangganan. your love. Lord, I have your love. I have your love to overcome. Lord, I have your love. Lord, I have your love. I have your love to overcome. Hallelujah. Your joy is to me like an overflowing stream. Your joy is to me like an ever-flowing stream, reaching out, Lord, reaching out, Lord. Lord, I have your joy. Lord, I have your joy. I have your joy to overcome. Lord, I have your joy. Lord, I have your joy. I have your joy to overcome. Yes, Lord. Your grace is to me like an ever-flowing. Oh, your grace. Your grace is to me like a. Your grace is to me. Your grace is to me like an ever-flowing. Oh, your grace is to me. Is to me like an ever-flowing stream, reaching out, Lord, reaching out, Lord. Lord, I have your, Lord, I have your grace. I have Lord, I have your grace. Lord, I have your grace. I have your grace to overcome. Lord, I have your grace. 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 I have your grace. Oh, we need your grace, Lord. Lord, I have your grace. Lord, I have your grace. Have your grace, Lord, I have your grace. I have your grace to overcome.
your people. Thank you, Father. Thank you, Lord. Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Lord, I have your grace. I have your grace to overcome. I have your grace to overcome. I have your grace to overcome. Yes, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Oh, we thank you, Lord God. We thank you, Lord. Napakabuti mo sa amin. Yes, Jesus. Thank you. Thank you. Oh, Jesus. Salamat. Oh, Jesus. Salamat po, Lord. Worship you, Lord. I worship you, Jesus. I worship you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your grace. Salamat po, binuhos mo ang inyong biyaya sa lugar na ito, Father God. Wala pong nagkulang. Lahat po kami, Father God, ay inabot mo ng inyong grace. Father, napakarami po ng mga iniisip namin na gustong pasimulan. At ang dami na po namin pinasimulan, Father God. Marami po dito ay bagsak, hindi nagtagumpay, naging mas magulo, Father God. But thank you, Father, because this year, aayusin mo ang lahat ng ito. Thank you because you are calling people, Father, to start things sa kanilang buhay. You're calling people para po sila ay marami ng pasimulan sa buhay nila. Maaari pong mga spiritual na bagay ang kanilang pasimulan. Start reading the Bible this year. Marami po ang nais mong pasimulan na humayo para po palaganapin ang inyong liwanag sa daigdig na ito. Father, salamat po that you have given us this task, that you have given us this assignment, Father. Ilagay mo sa amin pong puso, Father God, patuloy na pag-una sa inyo, because ang pangako mo ay nanakipan mo kami, yung amin pong mga nais na pasimulan, kayo ang magpapasimula. Father, for those who would like to start business, I know that your hands, your mighty hands, your grace, overflowing grace is upon them. Lord, yung mga taong nais na magkaroon ng panibagong setup ng pamilya, Father, salamat po sa inyo dahil inaayos mo ang bawat pamilya. Lord, yung mga deepest desire ng inyong mga anak, kayo po ang nakakaalam nito, kausapin mo sila at ibigay mo ito sa bawat puso. Lord, for those who want to come back in the ministry, Father, kayo po ang mangusap sa kanila, Father God. And I thank you for your grace abounding this year. Salamat po, Father God, para doon sa mga taong gustong magpasimula ng
kaayusan ng relationship in the family. Sa mga kaibigan, Father, I thank you for your grace. Magagawa lang po namin ang mga ito dahil po sa inyo. And Father, dun po sa mga nais na magkaroon ng mga kalusugan sa kanilang mga katawan, whatever instruction na inyo pong ibigay sa kanila, Father God, I believe that your grace is upon them. Father, dun po sa mga may problema, sa kanila pong mga financial na pangangailangan, Father, I know that wealth is coming unto them. Last 2 years, Father God, sinabi mo sa amin that the wealth of the wicked is in store for us. And this year, Father, we believe your grace is upon us so that the wealth of the wicked will be transferred para sa inyong mga anak at ang lahat po ng nais mo para sa inyong kaharian ay magamit, Father God. It is wealth for a purpose para po sa inyong mga anak. Salamat po. We can still see the camels coming. We can still their feet not walking but running to us, running towards us. Salamat po, Father God. Thank you for healing. Thank you for good health for BCC, Father. Thank you because you have overflowed this place with your wonderful touch, wonderful healing for each one. Mga backache, headache, kung ano-ano, Panginoon, na binibigay ng aming kaaway, we do not want to entertain them. We believe in you, Father, that this year, lahat po kami, Father God, will start with grace and will end the year with grace overflowing. Salamat po sa inyo, Father God. We thank you, we bless you, we glorify you, in Jesus' name. Hallelujah! Thank you, Lord!